Siguro hindi siya para sa pag-aaral talaga. May mga ganun eh, yung ilalagay ka sa ganitong sitwasyon na hindi ka pwede dito kasi dito ka para. Parang yun yung purpose mo eh. Paano kung ano? No guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ano natin? Start na ba? Ayan, starting na guys. Pare, paano ka ng trick pan ba akin? Ganun ba ng konti sa hindi, sa atin. Sa atin lahat. O sa si Idol eh. Mari. Ano bang mga ano natin? Nag-start tayo ngayon para ano din, siguro bago. Anong bago ba? Experience. Tapos ano, At the same time, pag-usapan natin yung mga ano ngayon, yung mga naging experience namin. At the same time, yung mga parang ano, pwedeng maitulong natin sa society. Kasi pag tinignan mo sa pag tinignan mo sa Facebook ngayon, TikTok, masyado ng toxic eh. Yung puro entertainment eh, di ba? So ngayon, parang ang ano natin ngayon is sasabayan natin sila Koy. kumbaga, tutulungan natin Parang yung power nila na mabuwasan yung toxic na. kasi puro entertainment eh. So ang ano natin ngayon is para mapalakas natin yung mga more in value, educational, like motivation, mga ganun. Yun yung ano natin, adikain namin dito. Kasi entertainment tayo, wala mapapala eh. Lalo ang hihirap eh. Lalong hirap yung bansa. Anyways, start tayo. Ito pala yung ano namin, bagong kasama sa... Tatlong mukha naman, bago din naman tayo. Kaya yun sa grupo, ito yung bago sa atin. Pakilala ko pare. James. James Lebron ba yan? James Moreno. James Moreno. Moreno pero maputi. Kasi then ako pala si Joey Masayon. Kasama yung apelido. Siyempre. Isang alpha mindset. May mindset na pagiging alpha. Then Jacksware na lang. Jacksware. Kailangan ng pagiging apelido sa isa. Kasi ito, ang purpose lang namin dito is mag-start kami ng content of vlogs na pwedeng makatulong sa society. Kasi nga, kwentuhan na may mapulot na value pa. May mapulot kayong aral, may mapulot kayong then i-absorb nyo kung hindi naman trip nyo, then go away. Diba? Kunin nyo yung gusto nyo, then kung hindi nyo gusto, then kahit manira kayo, Bahala sa buhay nyo. Bahala sa buhay nyo. Basta nandito kami para magbigay ng tips, motivational, then based sa mga experience namin. Value yan. Basta hindi kami dito yung mga entertainment. Hindi kami entertainment dito. Para kami, more in educational values. Okay. Ba't hinigit mo? Ikot ka. Anyways, kamusta ka pare? Saan ka galing? Bye. Walang pasok. Anong ka na? Grade 11. Grade 11. Grade 11, parang first year, second. Kasi di ko nabutan yung Parang tawag trial, bago mag-college. Kasi nung nakaraan kasi, pumunta ka dito, diba? Lahat naman sila, ganun din naman eh. Nagsimula sila sa ganun. Wala pa tayong kamali. Ayun nga. Kaya napuputol. Saan na ba tayo? Sorry guys, nabutol kami. Ano yun? Saan naman tayo? Trap. Basta ganun yung trap. Ayan nga, natrap ka talaga. So yun nga, sa part na pag natrap ka nga, kailangan mo talagang magkaroon ng diskarte pa rin yan kung paano ka makakalis sa trap na yan. At least na experience mo yung pagtatrabaho para rin malaman mo ano ba yung behind sa diskarte saka sa pagiging graduated ka at maging empleyado sa Pilipinas. Kinuha ba yan? Yung yung sinabi sa akin. Habang nag-aaral, lumidiskarte na. O nag-trap ka na agad. Ito kasi gusto mo ba mag-aaral ng time na yan? Hindi. Parang siya eh. Hindi, yung una, siyempre. Tapos, parang napansin ko na ulit-ulit na akong, parang ninalay sa school. Parang,
Kada enroll ko, may pumipigil sa akin. Hindi, ganun eh. No? Parang pinipigilan Parang, ako pasok. Parang, Inisip ko, Parang yung sinasabi ni Joe na parang may calling eh. parang Parang hindi ka dito, parang hindi ka dyan, diba? Napaisip ko bakit gano'n. Siguro may ibang way. Kaya ako pinipigilan sa ganung way. Hanggang ilalagay ka sa isang lugar na dito ka. So habang nag-explore ako, doon ko nato kung saan sa YouTube. At the same time, wala ka rin pangaral doon, di ba? Wala ka rin pangaral. O meron. Meron kakaunti, pero ano ba na yan? Hindi- Sisimula pa lang mabuksan yung utak mo. Kasi una kong ginawa nun, talaga kailangan ko baguhin yung community na ginagalaw ko. Kailangan ko mag-explore ng bago. Kailangan ko ng connection or kakilala. Kaya ako nag-gym. Ayun pala ako, kaya ako nag-gym. Paano napadpad dito? Ha? Paano napadpad Sa gym muna. Sa gym. Like, kasi nag-business kasi kami noong time na yun. Nagsisimula din kami ng another business na naman namin kasi lagi kami bigo sa business eh. Then yun, nakilala namin siya. Then nakausap namin siya. Sabi ko, okay itong batang to ah. Binenta naman namin to eh. Binenta ako ng suka. Suka, yung unang business namin is Taumbong. Kasi yung puro suka dito, dato puti eh. Sa amin naman is Yung ano. timpla nung Parang mga probinsya lang. Galing Bulacan yung pare. Kasi yun, nakakilala Ang namin siya. purpose ko, kaya ako nandito sa Las Piñas, kasi hindi din mama ko. Dito ka pala natin ha? Pero natira talaga sa Laguna. Kaso naka-enroll ako sa Makati. Lala. Kasi sa Makati ako nag-high school. Nagkaroon ng pandemic, umuwi ako doon. Tapos nagkaroon ako ng chance, lumipad din sa mama ko. Ayun yung pinaka-pro. Sabi ko, mapapansin ko, 2 taon na akong pinipili na mag-enroll. Actually, 3 nga. Parang yun, in short nga, parang may ano yan, may mga stage tayo na scenario din na siya. Parang sinusubo ka lang pala. Kung gusto mo talaga yung isang bagay. At actually, sinubukan naman niya mag-aral eh. Di ba, sinubukan mo mag-aral? Di ba, sa Makati pare? Di ba? Sinubukan talaga niya mag-aral. Tawag dito, yung last time na enroll ko, dapat, Uma. Hindi, Makati lang. Makati na. Makati high school. Sa Imak, masyadong malayo. Oo. Pumasok ko isang araw nun. Parang na-depress ako sa gabi school. Oo nga, yung tipong hindi ka makapag-speak kasi pinag-gusto mo yun sa paligid. Parang ayaw. Parang napaka-toxic. Toxic na parang pala silang ginagawa sa'yo. parang hindi Parang yung ano mo, hindi yung place mo, no? Mararamdaman mo na hindi talaga, hindi ka dito talaga eh. Pero yung mga magulang natin, talagang gusto tayong pag-aralin, kasi akala niya dito tayo yaman eh. Kaya may mga magulang. Mas safe kasi. Kasi gusto nila safe ka. Hmm. Pero, parang tagpo ng safe. Parang sapat. Ewan ko rin ba sa mga magulang natin, real talk lang, magulang ko rin, na-imprint tayo eh. Na-imprint yung mga magulang natin na akala nila kasi, pag nagtapos ka ng pag-aaral, diyan ka yayaman eh. Anak, mag-aaral ka, magtapos ka, diyan ka yayaman. Makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng mga gusto mong kotse, yayaman ka. Kasi hindi napapanood nila sa TV eh. Diba? Yung mga napapanood nila sa mga drama, like, ang pinapalabas doon, yung mga galing abroad, nakapag-aral, di ba? Yung mga mayaman, akala nila, yun yung totoo eh. Pero hindi nila. Okay, kapag wala na kapag-lead na ng karari, ang unang plano mo is mapagtapos para makakuha ng magandang trabaho dito sa Pilipinas. Pagkatapos mo makuha yun, may isip-isip mo na hindi pa totoo yun. Ang gagawin mo second choice, mag-upload ka. Yan. Kasi malaki ang sahod doon. Kaya sahod. Pero di nila alam, pag uwi din ng mga nag-abroad na yan, wala na naman silang pera. Di ba? Pagbalik, abroad na naman sila. Di ba? Ganun ang mga... Sa tumanda na sa pasipasok nila ulit hanggang sa anak nila, nangaral ka kasi ikaw naman, ganito naman gagawin mo. Kasi minsan may mga nakikita silang puso na maganda. Ito kunin mo. Ano? Ito kunin mo kahit di mo gusto kunin mo. Parang, Yun nga eh. ang nararamdaman parang, siyempre, nakita na kanila na hindi gumana sa kanila, sabay advice pa rin sa anak nila na Kasi nga, yun nga yung naging nila, naka-imprint sa kanila na iyon ang tama eh. Na which is, hindi naman tama yun. Yun yung describe ko sa mga magulang natin. Paano yung mga magulang na halimbawa, hindi sila nakapag-aaral, kaya yun yung sinasabi nila sa anak nila na mag-aaral sila. Kasi Yun din, isa rin yun na Kasi hindi nila nakakuha yun. kasi hindi naman nila alam behind yung after ng pag-aaral eh. Siguro before hindi pa tayo masyadong marami, 'di ba kasi yung bilihin kasi before konti lang eh. Pag may trabaho ka, parang marami kang pera ng time na yun. Ngayon iba na sistema ngayon eh. Kumbaga nagtaasan na yung mga bilihin pero yung sahod mo pa rin wala ka pa rin. Hindi ka makakaipon pare. Hindi ka makaipon.
Hindi ka makaipon. Kaya pansin mo, Ang tamang paraan lang is para yung pera. oo. Kaya pansin mo pare, napansin ko to, based sa experience ko to based sa experience ko to guys, na nagtatrabaho ako. Pansin nyo guys, yung unang kinsenas nyo, may pera kayo. Then pagdating nyo ng 16, 17, 18, 19, parang yung pera nyo paubos na. So hinihintay nyo yung katapusan yung 30 na sahod. So wala na kayong pera niyan. So pagdating ng 16, 17, 18, 19, 20, wala na kayong pera niyan. So kailan kayo magkakapera ulit? Sa 30. So may pera na naman kayo ng 30. May sahod na naman 30. After ng 30, 1, 2, 3, 4, 5 yan. Paula na naman yung pera nyo. So anong gagawin nyo naman? Hintayin nyo naman yung akensa. Paulit-ulit lang yun hanggang wala kayong maiipon. Ganun ang realidad sa pagtrabaho. Wala kayong maiipon yan. Kung meron man siguro konti. Pang cheese course. Pero yun ang realidad. Hindi ka makakaipon. Hindi ka maiipon kasi ang dami mong sumbilin. Ang dami mong babayaran. Ang dami mong bills. Minsan nga, yung mga gusto mo di wala mong bibili. Pero yung sahod mo, ganun pa rin. Hindi, kung magkano yung pera mo, yung sasawarin sakto sa babayaran mo. Kasi naka-ano na yan naka-program na yan Calculated na lahat. May sistema na tayo dito para hindi ka umalis. Yun. Yun ang sistema dito pare. Panood ko na. Yun ang sistema. Kaya sila ng mga pang-MacBo, mga sobra. Yun ang based sa experience ko rin yun Ako nag-trabaho rin ako. Bonus para mainganyo ka. Kaya nga minsan may calling ako habang nagtatrabaho. May calling ako na alis ka na dyan. Alis ka na dyan. Hindi ka yaman dyan. Kaya ako, mataas yung pangarap ko nung time na yun. Akala ko kasi nung sarado pa yung utak ko, akala ko, ang pagtatrabaho, yung kayayaman. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Mali pala ako nung time. Mali. So ngayon, nag-calling ako, may kumuling sa akin. Alis ka na dyan. Wala kang ginagawa mo lang sarili mo. Kaya ako, umalis ako. Nag-risk ako. Nag-ano muna ako. Siguro nilagyan. Nung time na yun, mali nga yung ginawa ko kasi nung umalis ako yun nga, yung sinasabi ko na wala akong pera dun Wala na kasi, ano ba? At least ako, nag-risk na ako, umalis na ako. Hindi ka prepared nung pag-risk mo. Parang inisip ko na ayoko na magtrabaho. Gusto ko mag-business kasi try ko naman yung change path na nandaya. So, ang nangyari nun, umalis lang ako bigla. So, ang nangyari nun, nagutom ako. Wala akong pera So, ang gagawin ko, umasa ako sa family ko ngayon. Yung family ko rin ng time ng pandemic sumabay yung pandemic, pare. Wala rin kami. Talagang wala kang makakain, pare. Wala talaga. So, nangyari nun, bahala. Kasala lang ako, tulungan mo ulit. Bahala ka na. Gusto ko mag-diskarte. Gusto ko yumaman, gusto ko maging business, entrepreneur, bahala ka na. So, first move na ginawa ko, nag-aaral muna ako. Ito muna nilagyan ko. Yung taas muna. Taas muna. Kasi hindi ka makakagalaw kung walang laman yung yung taas talaga yung utak mo. So nag-aral ako, inaral ko lahat ng mga business, paano tumatakbo ang business, paano ang life ng business, paano yung mga dapat gawin. Yan, pinag-aralan ko yung time na yun. Nung nagkaroon na ako ng isip, ganun pala yun. Ganun pala sa business. Akala ko kasi nang pag nag-business ka, yun kailangan ng malaking kapital, kailangan ng malaking pera, kailangan ng ganun. Hindi naman kailangan mo lang ng mindset pa. Utak mo na talaga. Mindset. Kung paano ka magkakaroon ng mindset. Yun ang pinaka-number 1. Then, yung inaral ko na paano process ng business, ayun, kahit wala akong pera, picture lang ng product, then salita lang, invite, yun. Doon ako nagsimula. This is natutunan ko rin sa pag-aaral. So, lagi nyo tatandaan, lagi nyo munang lagyan yung utak nyo bago kayo gumalaw. Hindi pwedeng gagalaw ka tapos hindi mo pala alam yung gagawin kasi walang laman yung utak mo. So, yun. Yun yung unang din. Then, pagtapos ko nun, nagtuloy-tuloy na ako hanggang napamahal na ako sa pag-aaral. Hanggang still now, nag-aaral pa rin ako. Self-study, pinag-aaralan ko. Kasi ngayon, hindi pa rin ako may tuturing na kagaya parang nila successful sila. Kasi ako ngayon, kagaya lang din ako ng mga average ngayon na parang, nandun pa rin ako sa average ng mga tao, mga gustong dumiskarte rin, na gusto rin tumaas. So, nandun pa rin ako sa stage na hinahanap ko pa yung tamang timpla. Hinahanap ko pa pero at least nagpo-progress na ako. Diba?
one at a time. Nagpo-progress na rin ako. Like, nabibili ko na yung mga gusto ko. Na meron na rin akong ipon. Like, kahit hindi na ako magtrabaho, may kinikita pa rin. Pero still, nauubos at mauubos pa rin yun. Kaya still ngayon, nag-aaral pa rin ako anong tamang gagawin ko, anong diskarte, paanong trabaho, paano ako kikita. Ang ngayon, diskarte pa rin. Like, ang dami ko na rin business na tinry, nag-fail na naman. Ngayon, yan, diba? Sumubok na naman tayo ngayon. Sumubok na naman kami. Isang business na naman na 3 kami. Na hindi na naman namin alam. Kasi ang business kasi hindi mo talaga sigurado kung basta ano mo lang, gawin mo lang, start mo lang, aralin mo lang muna, start. Then yun. Sige lang. Ganyan lang ang business eh. Hindi yung mga sinasabi nila pag napapanood nyo, pag nag-business ka, matik, yaman ka na. Pag business mo lang, hindi ganun ang business. Ang business pare, hindi mo siya hindi mo siya alam kung ano yung mangyayari. Di ba? Hindi mo talaga control eh. Talagang control mo lang yung sarili mo, paano mo siya magiging consistent. Nasa sa'yo lahat. Nasa iyo lahat. Paano mo siya itutuloy, paano mo siya gagawin, paano yung gagawin mong procedure, paano mo siya didiskartehan, paano mo siya ipapatuloy, ganun ang business eh. Paano mo hawakan, pati mga kasama mo, lahat. Masyadong malalim ang business na diskarte yan. Malalim. Hindi kagaya ng pag Kaya lahat nga, hindi para sa ganun. Ganun. Hindi kagaya ng pag nagtrabaho ka lang, fix na eh. Gigising ka ng umaga. Patagal, may story ka. Hindi kagaya ng pag nagtrabaho ka. Nakatulala ka na lang. Nakatulala ka na lang. Kaya pag nagtrabaho ka, fix na eh. Gigising ka na ng umaga. Sure ka na kasi may kitain kaya. May sistema ka na eh. Ayun ang gagawin mo. Gising, may sistema sa empleyado, sa trabaho, uwi. Tulog, ganyan naman sa umaga. Ang business, hindi eh. Ikaw mag-iisip eh. Pagkagising mo pala ng umaga, isipin mo, ano na namang gagawin ko dito? Ano namang technique na naman? Paano naman ako kikita? Hanggang gabi yun. Actually, 20 to 22 hours eh. Hindi ka ganyan empleyado, 8 oras ka lang dyan eh. Di ba? Oo. Ganun, pagkagising mo pa lang, ang isipin mo agad yung business eh. Paano naman, okay, diskarte, paano ka kikita? Di ba? Kasi wala ka namang inaasang pera. Mahirap ang business. So, lahat naman siguro mahirap. Mahirap. Mahirap sa pipili mo lang kung anong mahirap mo. School din naman, mahirap eh. Mag-aral, di ba, study. Kaya din naman sa akin. Diskarte. Sasabayan pa ng yung parang wala ka nang palamunin ka na nga, mag-ano ka pa ng chicks mo. Mag-ano ka pa, mag-girlfriend ka pa ng, alam mo yung lalaki mo yan. Lalaki pa ako gano'n. Yun na nga eh. Palamunin ka na, maggagalaw ka pa ng babae mo, di na out of focus ka pa. Kaya, yun yung mali rin eh. Mali rin, di ba? Pwede naman magbabae ka. Pwede ka magbabae, pero huwag mong seryosohin. Huwag mong ibigay lahat. Pero hindi may dapat yung focus. babae yung gaalis ng focus mo sa isang babae. May iba kasi ngayon, may kakilala tayo dyan, di ba? May kakilala tayo eh. Kung ang babae may hindi nakakatulong sa'yo, talo ka. Talo ka. Yung iba, siniseryoso na eh. Yung parang, talagang pinag-isigawan. hindi na nila, hindi, meron kasi talaga. Hindi, actually, hindi lang siya eh. Marami ngayon mga lalaki. Mga tropa yun, tropang hindi pong, marami rin kalalakihan ngayon na nakapokus din sa babae. Sobrang focus nila na parang na-out of focus sila sa dapat. Ito mga about sa ano. Sa mga babae, mga lalaki. Nature or relationship. About sa relationship din. May mga lalaki ngayon na nakapokus sila sa sa mga babae nila ngayon. Na hindi nila alam na sobrang focus sila sa babae nila ngayon. Yung dapat nilang pukusan about future nila, paano sila kikita, nawawala eh. Na parang nahati. Malaki talaga yung sayang pa oras. Yung sa mundo, bilang nila. Yun din, nahati rin tayo sa mga babae. Gaya ko before, nahati rin ako niyan eh. Ngayon, alam ko na rin paano hindi mahati. Hindi pong mawawala ka ng yung time mo, focus mo sa ginagawa mo. Ngayon, nakatun ka sa babae mo. Parang gano'n, di ba?
Hindi yung isa rin sa problema natin ngayon, yung mga babae din natin. Karamihan sa mga lalaki ngayon na out of focus talaga sila sa babae nila. Parang doon sila nakapokus. Halip na meron silang dapat fokusan dito, doon lahat nabibigay eh. Pwede naman mamabae. Lagi ko sinasabi, pwede mamabae. Pwedeng mamabae. Wag mo lang, hindi naman seryoso, wag mo lang ibigay lahat. Bigay lahat ng oras. Oo, yun, bigay lahat na yun. Wag Focus ganun. ka pa rin sa sarili. Oo, hindi mo, hayaan mo lang siyang magbigay ng time sa'yo. Wag ikaw ang bigay ng time sa kanya. Kasi sino bang magbabalyo nun pag yumamang ka, diba? Sabi naman. Yeah. Yung babae naman din eh. Pag yumamang ka, siya rin naman ang magbabalyo nun. Diba? Bakit ikaw magbibigay ng oras sa kanya? Hindi Siya ang magbigay ng oras sa'yo. na Kailangan ng queen, supportahan yung king. Oo. Kasi kung Kasi ang pag-focus ka king, sa sarili mo, parang sila na yung lalapit sa'yo. Kasi kung nakapokus ka sa babae mo, tapos yung dapat fokusan mo kung paano ka mag-improve, paano ka magiging successful. Example, nakapokus ka sa babae ngayon. Hindi mo pinukusan yung dapat fokusan yung purpose mo. Pag wala ka nang makain, iiwan ka niyan. Iiwan ka niyan, pare. Yung babae, yung mga napapanood mo lang yung mga manipulation sa mga TV, yung mga drama ngayon. Kaya hindi ako nanonood ng TV. Hindi talaga ako nanonood ng TV kasi nandyan lahat ng manipulation eh. I-brainwash ka niyan. Sa mga palabas. Diba na kahit wala kang lamunin, nandyan yung babae sa'yo. Yung mga palabas, yung tipong kahit hirap na hirap ka yung babae yung magko-cover sa'yo para magkaroon kayo ng magandang kalokohan yun. Ang real life, pag wala kang makain, iiwan ka ng babae. Hindi ka alam babae. Kasi ikaw ang lalaki, ikaw ang man eh. Diba? Ikaw yung man eh. Ikaw yung puprovide. Oo, ikaw yung magpo-provide ng shelter mo, ikaw magpo-provide ng food ng babae, ng pamilya mo, ng bills nyo. Kasi pag wala ka niyan, hindi naman ganun kalakas ang babae kagaya ng lalaki. Diba? No? Malakas tayo. Dalawa lang kayo mag-iirap na. Yung mga sinasabi ng independent woman, diba? Kalokohan yan. May independent woman, pero lalaki talaga ang kailangan yun yung nature eh, na kailangan ng lalaki talaga yung mag-survive. Mag-provide siya, magbibigay ng survival. Yan. Siya lahat. Pero kung makapokus ka lang sa babae at na wala yung purpose mo, then pag wala ka nang makain, wala ka nang lahat ng then goodbye, motherfucker. Goodbye talaga. Ganun ang totoong real life. Hindi yung sa TV na papanood Iwanan talaga. ka ng babae. Wala siyang napapala sa'yo. Kung puro kayo away kasi wala kayong ulam, wala kayong makain, may bills kayo na dapat bayaran. Kasi nakapokus ka sa babae, binuntis mo na wala ka pang magandang trabaho, binuntis mo na. Yung pang pinakamahirap. Yun yung ngayon yung mga hindi dapat ginagawa. Buti ako open-minded na ako ngayon. Nalagyan yung isip ko kaya ngayon. Kailangan natin i-share para din ma-prevent yung mga possible na mga sistema na akala nila. Kasi sa isa lang naman patutunguhan nila pag hindi sila mapunta eh. Mahirap. Madagdagan na yun. Yung tipong yung wala ka nang pangit na nga yung buhay mo, patapon na nga buhay mo, nandamay ka pa. Nandamay ka pa. Gumawa ka pa. Yan, nandamay ka pa, pare. Nandamay ka pa, palamunin ka na, nandamay ka pa. Alam mo, sana nakahanap sana yan ng mayaman eh. Baka maganda buhay sana ng babae, hindi nandamay ka pa. Yun yung pinaka-sad part din eh. Yung damay ka pa. Yun yung sa nakatira yun sa 3-story na bahay sa BF eh. Ngayon nandiyan sa squatter na ba? Pwede ka mamabahay pero huwag kang magsiroso. Huwag mong siroso na bigay mo lang ng time. Pero kailangan mo ng babae. Ang lalaki kailangan ng babae. Kailangan mo parang positive negative. Huwag mo lang ibigay lahat. Yung babae mo na parang nandiyan ka lang. Ito, ang gawain ng babae, tulungan mo ako dito. Ikaw mag-cheer sa akin. I-cheer mo ako. Kasi ako ang gagalaw eh. Ikaw ang cheerer ko. Hindi ako yung cheerer mo. Yung di mo i-cheer kita sa Facebook. Lagi kitang i-mention. Pinabaring ka talaga. Pero totoo rin ito. Real talk yan. Hindi kasi lahat ng ginagawa niya, ayun yung mismo yung pinaka image ng pwedeng Average na. Hindi, ang babae is cheerer yan eh. Cheerer ng lalaki ang babae. Support. In short, support. Ikaw yung susuporta sa akin. Being a man. Ako yung gagalaw, ako yung gagawa. Diyan ka lang, suporta mo lang ako. Yun ang dapat, yun ang tamang pattern, sistema ng relationship. Hindi yung... Tol ba, yung gagalaw din yung babae? Parang siya mismo na yung partner mo sa bonus. ginagawa niya. Bonus na lang yun kung may babae Pero gano'n. marami yung kasi ng babae
Oo. Parang mahirap kung Dapat ng babae kasi talagang support ka lang. Supportahan Pero, mo. parang mas maganda yung gano'n. Huwag mo akong bigyan ng sakit sa ulo. Parang dadagdag Oo. pa siya sa mga Bibigyan mo pa ako ng alalahanin. Huwag na. Parang Tama. kaya ng, ano ko dito, Hindi tapos ka makasabay. dagdagan mo pa. May mga ano pa akong kailangang gawin eh. Tapos bibigyan mo pa ako ng papasilosi mo pa ako. Papasuyo ka pa. Papasuyo, inarte ka pa dyan. Ay, Diba? So hindi mo pareho yung lalaki nun. Hindi ka para dito. Oo. Hindi ka para sa akin kung ganun ba. Hindi ka makasabay Alis ka sa na. lifestyle ko. Iwan ko. Alis ka na. Kasi marami akong gagawin eh. Kaso yung ibang kalalakihan ngayon, pag naganyan yung babae nila, Papadala. nagpapa-undervalue pa sila, kailangan suyuin kita. Wala, hindi. Kasi baka mawala ka eh. Kasi nagtampo ka, mamaya umalis ka na. Wawa naman ako. Di ba? Sabi nila na kailangan sa babae. Yun ang mga kalalakihan yung natatakot eh. Natatakot sila mawala ng babae. Hindi nila alam. mas marami ang babae gusto na lalaki. Kaya nga yun. Ang hindi alam ng mga kalalakihan ngayon na pag iniwan sila ng babae, sila ang babae ang nawalan ng Ng reward. ng reward pare, ng trophy. Ang lalaki ang trophy. Ang Yung lalaki ang babae. trophy. Oo, maniwala ka pare. Ang lalaki ang may ang trophy ng ng mundong to. Kaya nga pasalamat ako naging lalaki ako. Thanks God naging lalaki tayo pare. Kaya thank you talaga. Yun ang pinaka thank you eh. Naging lalaki ako. Nabuhay kang lalaki. Ayun pag yung babae. Nag-line ka pa lang. Oo. Uy, buti nga, yun lang yung problema. Kasi Isipin mo kasi kung babae ka, pinanganak kang babae, anong gagawin ng magulang mo? Overprotected ka. Oo, parang hindi ka makaka-take ng risk eh. Hindi ka ma-expose sa mga... Strict ka sobra. Tsaka pansin ko rin sa mga babae kasi emotional eh. Oo. Eh, Sabi kasi nila, huwag mong gusto nila yun. yung emotional na mataas kasi sa logical sila. Yun ang kabaliktaran din eh ng Logical lalaki. mag-isip sa- ng oo. lalaki. Pero kasi yun nga logical mag-isip ang mga lalaki pero ngayon nagiging emotional sila kasi nga na-under sila ng emotional na tao din na mga babae. Yun din ang mali. Nadadamay sila. Nanay. So, yun nga. Ano pang ano mo pare? Ano pang pwede mo tanong din? Para din ma-open up din natin to. Again, di naman tayo against sa mga babae. Yun lang din, gusto lang naman natin tulungan yung mga kapwa din natin na mga lalaki din na yun nga, avoid yung ganun na Ganong babae. hindi naman babae, avoid yung ganung mindset na kailangan under ka ng babae, mag-abol ka, bigay mo lahat ng oras mo sa babae. Hindi. Mas aalis sa'yo yan. Oo. Maniwala ka. Hindi na magandang gawin nila. Masyado kasi Mas aalis ang babae sa'yo. Alis yung babae. Huwag ba, pag lagi kang nandyan, time mo laging nandyan sa kanya, mas magkasawa ang babae Oo, sa'yo. sinabi ni Goy Goy. Nasabi mo ni Kuya. Sinabi ni Goy Goy. Ako kasi may mentor talaga ako. At the same time, based sa experience ko, nag-mentor din ako. Din na experience ko rin yun, which is tama. The more na time na binigay mo sa babae, yung time mo, yung lagi kang nandyan, mawawalan ng gana ng babae. Oo. Mawawalan ng babae. Ganun lagi. Pag gawin mo, focus ka lang kung ano yung mga dapat mong magawa, purpose mo, focusan mo yan, yung mga skill mo, palakasin mo yan, gumawa ka ng imperyo. Yung pag yan, Mga ng ano? gumawa ka ng imperyo mo, ng empire mo. Ang gawa ka na, hayaan mo lang ang babae sumunod sa'yo. Hindi naman paglingkuran. Siguro in short kasi pangit yung paglingkuran eh. Parang ano ka nun eh. Parang naging alalay mo naman yung babae. Like, suportahan ka ng babae. Partnership pa rin. Parang suportahan ka kahit sa ano mang mangyari. Diba? Samahan ka. Kasi pag may babaeng nandyan para sa'yo na actually wala talaga eh. Wala. Parang imposible eh. Pwede naman. Yun yung kaya yung McGregor. Alam mo yung kwento ng buhay niya? Hindi, kasi nung time na yung yung kay McGregor din kasi. Ano nangyari? Yung babae kasi na yun, alam kasi niya na merong May something kay ano. nasa lowest part pa ng nasa lowest part si McGregor eh. Hindi pa siya fully mayaman talaga, di ba? Yung babae yung sumuporta sa kanya sa training, sa pangkain niya. Kasi alam kasi nung babae na yun, may chance si McGregor na umasenso, Oo. na yumaman. So pag Walang kwenta si McGregor na. nung time na yun. So pag yumaman si McGregor, alam nung babae na kasama siya, yun ang sinasabi Kaya ko. siya lang yung jota. Dami nilang pera sobra. Oo. Oo. Babae Ngayon, yan, di ba? di ba? Yun ang damang babae. Kwento doon buhay niya. Yun ang hindi pa nga natin alam yung behind dun eh. Malay mo, iba pala yung behind dun, di ba? Pero yun ang tamang babae na kailangan mo supportan yung lalaki. At ayun ang dapat na babae. Yeah. Diba? At down naman na yan, dapat nandiyan ka pa.
Huwag mong bibigon din yung Oo, para pag yan, nag-up yan, up ka rin, damay ka dyan, pare. Ano ba yung babae? Damay yung babae. Hindi, kabaliktaran talaga yung nangyayari ngayon. Sobrang kabaliktaran. Ayun wala, kung tanong mo, kung, kunwari, ayan, bibili ka, mapapayaman ka, anong kamang gawin? Kasi minsan kang mo na rin sa social media. Yung about sa ano, maghanap ka na ba ng babae sa taon ka or pag kukuha mo na ng ano mo, ng rewards mo na payaman? Nasa up ka na, di ba, parang isipin mo dahil na lang sa pera kaya nila pinupuntahan. Actually kasi, para sa akin, kinreate tayo dito ng Panginoon para mag-multiply, para dumami. Kaya nga binuild na yung babae sa lalaki. Dapat, kaya nga pagmansin nyo, pag nakita kayo ng babae, nagagandahan kayo agad. Kahit nga mayaman o mahirap eh. Nasa mahirap ka man, sa mayaman ka man. Pag nakakita ka ng babae, di ba na-attract ka talaga pag trip mo? So kahit mahirap ka pa, ma-attract ka pa rin sa babae. Kailangan mo pa rin ng babae. Pero yung babae na hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo. Yun, yung handa kang i-support. Hindi yung babae na yung parang ikaw pa yung madadala niya na nagbibuild ka na nga ng maliit palaki. Nasa maliit ka pang part. Then, di ba? Palaki ka na nga eh. So hanap ka ng babae. Ano mo? Kung maghanap ka ng babae na nasa down ka, or Pag nasarap ka na. nasa up ka na. Depende ba rin? Depende. Kasi may mga iba kasing lalaki ngayon na pag may babae kasi sila, nadidistract sila eh. Nadidistract talaga Kaya hindi sila. ka makaka-out. May tao na may mga lalaki din naman na kailangan nila ng supporter na kasi kailangan nila ng babae. May mga needs din sila eh. May mga needs din sila na kailangan din nilang, di ba, fuck, di ba, para maging motivated ka naman sa araw. Kasi kailangan natin ng babae talaga. As a man, we need a woman. Pero paano yung pag nasa taas ka na, no? Parang isipin mo na lang na pera na lang habol sa'yo ng babae. Kasi pink ka na eh. Ano paano taas? Yung ano, Pag kunwari, nasa taas ka, mataas ka ng, Parang wala mo na lang is relationship. tapos, mahirap na magtiwala kasi marami ka ng pera eh. Isipin mo, pera na lang habol sa'yo. nature pa rin yung pare. Ganun talagang nature. Pag mayaman ka, marami talagang babae na lapit sa'yo. Pero pag mahirap ka, wala talagang babae. Paano ito makakahanap mo? Paano makating genuine na babae, yung mahal ka talaga, hindi lang dahil mayaman ka. Depende pa rin yan eh. Hindi mo masabi yan eh. Hindi mo masabi yan kasi kung mayaman ka talaga, marami talaga magkakagusto sa'yo. Ang tanong lang kasi mo is paano mo malaman kung legit na love ka talaga ng babae na yan. Pero ito ang sagot ko pare. Ang totoong love, hindi totoo yan. Conditional lang love. Magkakaroon, magkakaroon lang yan hindi ko lang, magkakaroon lang ng magkakaroon lang ng totoong love ng babae, unconditional, sa nanay mo. Yan. Kasi kahit makulong ka man dyan, mahal ka pa rin ng nanay mo. Kahit wala kang pera, mahal ka ng nanay mo. Yun ang totoong love sa babae. Pero yung conditional na sinasabi ko, kahit mayaman ka at may babaeng nagkagusto sa'yo, kaya sabihin mo, yun na ba yung babaeng para sa'yo? Conditional pa rin yun. Kasi may condition, bago ka ma-attract ng babae. Makita niya muna yung foundation mo. Kasi tingnan mo pare, si Pauline Luna. Ayan, shoutout sa'yo. Di ba? Pwede ba yan? Wala ka. Pwede ba yan? Uy, okay lang yun. Good lang, go. Dito to, real talk yun pare. Real talk yun. Sample lang naman eh. Sample naman eh, di ba? Sa totoo. Huwag kayo maging pare. Real talk. Gusto ba kay Big na yan? May edad ka ba si Big? Di ba? Imposible. Pero kung yung tanong mo is paano mo ma-detect kung ang habol ng babae sa'yo is pera? Oo, hindi mo ma-detect yan pag nasa stage ka ng mayaman ka na. Kasi may mga babae talagang magkakagusto sa'yo. Kasi nga, nandun na yung value mo eh. May value ka na. Siguro yung pag may value din yung babae na mayaman din siya, may isip mo na hindi pera yung habol. Pero parang mahirapan ka pa rin nun. Kasi meron siyang power. Pero ang maganda kasi nun, Naman siya sa pera na eh. May power din siyang naman. Parang hindi rin. Hindi ko alam, depende siguro. Pero kasi problema nila ang mas maganda kasing babae, yung kahit nasa down ka na, nandyan pa siya muna. Yung parang hindi siya namimili. Nandyan pa rin siya para hanggat nasa down ka pa ng life mo, then pagpaangat mo, nandyan pa rin siya. Then yun ang babae para sa'yo. Diba? Kasi nasa down ka na, nandyan siya. Then nung umakyat ka, nandyan pa rin. Hindi yung umakyat ka na, tapos nandyan na agad siya. Diba? Parang, teka lang
Hinintay mo Yeah. pupunta sa taas bago mo. Magpa-down muna kaya ako, then testingin kita kung nandiyan ka pa rin ba. Diba? Maaari, pero hindi depende pa rin. Parang ang ganda ng gano'n ako sa top ka na, tapos magpanggap kang may Mahirap. para maghanap ka ng relation. Oo. Ganun Hindi, tayo. pero di ko gagawin yan. Nagsayang ako ng oras, di ba? Hindi, kung Hindi naman. kung nauna Hindi sayang oras mo nun eh. Kasi kung na-build mo na kung mga na- nakuha mo na siya, ang next stage mo na yung sabihin natin, kulang ka ng Oo. relation. Kasi ibig sabihin, nakapokus ka sa babae. Hindi. Madami kahit hindi ka na kumilos, Ah. may pera ka na eh. Ganun. Hindi, kung mataas na, para sa akin kasi kung mataas na ako, hindi ako nakapokus. ayan, Hindi pa rin ako nagets ko. nakapokus sa babae. Nagets ko Ang na. babae kasi, ang purpose kasi ng babae is yung magdadala kasi ng anak ko. Sabagay. Ikaw ang magdadala ng anak ko. Ikaw ang magsisilang ng anak ko. Hindi ko kailangan ng love mo. Kailangan ko lang is nandiyan ka, suporta, magbigay ng anak ko. So, ikaw kaya Joy, hindi mo talaga kailangan pagmamahal ka lang. Supporta. Kailangan ko ng pagmamahal ng nanay ko. Pero yung pagmamahal ng babae, kailangan ng pagmamahal is yung babae. Kasi hindi naman niya ako mamahalin kung wala akong value. Eh. Oo. Di kagaya ng mga lalaki ngayon, kahit walang value yung babae, mahal mo pa rin, di ba? Di ba, ganun ka real talk talagang buhay. Yun nga yun. O ganun ka real talk buhay, pare. Pag wala kang value, hindi ka mahal. Hindi ka- Pero pag may value ka, mahal ka ng lahat. Yun ang totoo pa. Oo. Real talk yan. Kasi wala mong lalaki, kasi wala akong kwenta. Hindi, yung parang gusto mo awa, Oo. para mahalin ka awa. Uling yun. Wala na, 2024 na ngayon, wala nang ganyan. Lahat ng tao gumagalaw ng Magpataas ka ng value kung gusto mong magkaroon ng pagmamahal. Pero kung gusto mong pagmamahal na nasa low value ka pa lang, kunin mo sa mga kapatid mo, sa nanay mo. sa pamilya mo. Kasi yun talaga magbibigay siya ng unconditional Ay, yun love. namin ba yun? Yun talaga ba? Gusto talo na. Bakit? Wala. Nakita mo. Kinali na kayo, boy. Hindi, sabi mo kasi sa pamilya eh. Oh, So, ayaw mo magkita niya apelido mo kanina. ay hindi, gusto ko lang ano. Again. Kita mo, nagsalita, mamaya magparilo ko eh, di ba? Pero again, pare. Di ba? Ako may hanapin ka medyo. Pero again, nandito lang tayo para magbigay tayo ng Hindi naman sa nanitira. real talk tayo. Opinion lang to, opinion. Hindi tayo for entertainment. Oo. Hindi tayo para bigyan. Kasi yun nga, na-outcast na nga yung ibang. Oo. Kasi puro ano na ngayon eh. Puro entertainment na talaga. Yung parang mga Sinakot na lang. fake na nangyayari sa mundo ngayon. Kasi puro entertainment na talaga. Yung parang nagsasayang ka na lang ng oras. Yung Parang parang, i-scroll. Ang pinagtatawa na ngayon yung mga nagsasabi na totoo na eh, no? malabo na. Kaya nga, hindi mo ngayon. Mga buhay ng mga tao. Hindi ko sinasabing okay ang buhay ko. Nandun din ako sa buhay na mahirap. Pero mahirap na gusto ko rin umakyat. Kaya nga binabago. May napapunta sa taas, hindi Binabago ko yung mindset ko. Then habang binabago ko yung mindset ko, kailangan ko rin i-share. Gusto ko rin maghatak din na parang dito tayo. Oo. Ayaw mo na ikaw lang magpunta. Yun din, gusto ko rin mag-share. Oo. Yun din yung Gusto mo angat. Parang yung baga, mga- magbibigay ka ng ibang knowledge sa mga tao. Gusto rin yung mga. gusto ko rin magkaroon ng purpose na magbigay din ako Bilang ng pansarili. tulong. Kaya yun na yun din. Pero again, hindi ako kagaya nila Koy, nila Frank na mayaman. Kasi may napatunayan na ako naman kasi based sa experience at napag-aralan ko na pwede ko rin namang ma-share. Di ba? Hindi ako nagmamalaki na. Hindi ako nagmamalaki na Di meron ba nila, tawag nito, di naman nila need na kuhain lahat. I-analyze din nila. Kung ang sinabi ko is may nakpala ka, din kunin mo. Kung wala ka namang napala, din wag mong itagal sa ulo mo, tanggalin mo sa kabilang tenga mo. Din ganun lang ka-easy. Di ba? Kung may mapapala ka, may nakuha ka din, good. Kahit wag ka namang thank you, basta i-apply mo lang. Okay na ako doon. Yun na yung kabayaran mo. Yun na Yung yun. energy ko na binigay ko doon, din i-apply mo na lang. Kahit wala ka. Mag-thank you ka lang sa isip mo, okay na ako. Then, siguro, from now, kasi may mga ano pa tayo, may iasigusin pa tayong business eh. May mga ano pa tayo, client pa tayo. Anyways, sige, dito na lang muna natin tapusin, di ba? Sige guys. So yun, sana may mapala din kayo kahit sa konting kwentuhan. kwentuhan na may mapapala din kayo. Then kung wala, then wala kaming pakialam. Yun lang. Wala kayo sa buhay. Sa mga masasaktan, Gagawin lang masaktan namin na kayo. yung gawin. So, Kung wala, then pag gusto mo, good tayo. Then kung hindi, then Depende sa'yo. depende sa'yo kung anong gusto mo. So, sige pare. Thank you pare sa pagbisita.
Thank you guys. Paano? Ayun. Naputol. Yan nga guys, naputol. Sorry. Anyways, ulit.